Magaling pa si Ate Turing. Ano? Walang turing. Pero ang obvious sa Tagalog maganda niyan ay di walang pagpapasalamat. Kaya walang turing, ibig sabihin ay hindi marunong manuran. Ano? Ang ibig sabihin po na unthankful, salitang Grego, kinuha po, ay hindi nagpapasalamat. Walang pagpapasalamat. Not thankful. Ang ibig sabihin po niyan, unthankful ay not thankful. O kaya ay ungrateful. Pag sinabi pong ungrateful, walang utang na loob. Yan po ang isa sa nakalista sa kasalanang ginawa at patuloy na ginagawa ng tao, yung walang utang na loob. At tao, akala mo'y may patago sa Diyos kung makareklamo. Pag tag-init, daeng. Pag umulan, daeng. Ang Diyos ay walang suutan, akala mo naman, siya ang Diyos. Wala ho tayong pahabilin sa Diyos para tayo magreklamo sa Kanya. Wala tayong patago. Ang tao po ay sa halip na matuwa, sumamba, magpasalamat sa Diyos, ay walang utang na loob. Are you with me? Ayan po ang ating pag-aaralan. Ungrateful. O ito pa, mas magandang paliwanag. Not making acknowledgments for good received. So, hindi marunong kumilala, hindi magaling kumilala, hindi gumagawa ng pagkilala sa mabuting tinanggap. Amen? Daing paeng, binigyan na daing paeng. Reklamador, hindi kontento, hindi mapagpasalamat. Naintindihan niyo ba yan? Yan ang ibig sabihin ng unthankful. Especially, ang ating pinag-uusapan ay pagdating sa Diyos. Amen? Kaya nga dapat mas thankful sa akin dahil kayo may paang nakakalakad. Ako'y hindi. Amen? Pero ang tao, yan po ang ating pag-uusapan. Kayo ba naniniwala dyan? Ay, yan ang ating, kumbagay, bibigyan pansin ngayong umaga. Sana'y makita natin, huwag natin tingnan yung kadais natin, tayo mismo. Ang Biblia, walang talab kapag lang iniisip, yun. Ay, ikaw. Tayo naman ay hindi rin mapagpasalamat sa Diyos. Alam nyo, ang pagpasalamat, hindi lang naman buka ng bibigyan eh. Bagaman kasama yan. Ang pagpasalamat ay kita mo yan kung paano sinusunod, iginagalang mo, at pinagpapahalagahan mo ang Diyos sa iyo. Buhay. Okay, tingnan po natin. So nakuha natin po yung unthankful. Maliwanag po ba? Not thankful, hindi mapagpasalamat. Ungrateful, hindi mapagtanaw ng utang na loob. Magaling pa ang tao. Pag gumawa ng mabuti, hindi na malimutan. Pero ang Diyos, isang damakmak, hindi mabilang ang gawa ng Diyos. Pero kung pagtapunan ng Diyos, ay gayon na lamang. Amen o ba? At yun po'y masakit sa loob ng Diyos yan. Ano ha? Hindi ho masaya ang Diyos yan. Kaya nga kasalanan yan eh. Actually, ang 2 Timothy chapter 3 verse 2, ang huling panahon ay panahon na mapanganib. Bakit? Ang tao sa halip na magpasalamat ay wala ngang utang na loob. Okay, unahin natin yan. Ating tingnan po yung susun-susun yan. Yung diwa niyan, yung patas niyan, mula sa banal na kasulatan. Ano ba yung esensya, napapalob na katotohanan pagka ang tao utang na loob, hindi marunong pasalamat, hindi, ang tawag doon sa huling paliwanag, hindi kumikilala ng kabutihang tinanggap. Amen? Kayo ba may tinanggap sa Diyos? Amen. Kayo ba naniniwalang kaya kayo buhay ngayon ay dahil ng Diyos? Amen. Ano? Kaya kayo may nakakain dahil ng Diyos? Amen. Kaya kayo may nakakapananaw pa inyong mata dahil ng Diyos? Amen.
Kaya nakakapakinig pa ang inyong tainga dahil ng Diyos. Kaya tumitibok pa ang inyong puso dahil ng Diyos. Pero sa kabila ng hindi mabilang na pagpapalang, galing sa Diyos. Ang tao'y wala pa rin pakialam sa Diyos. Kaya lang tatawag sa Diyos pag may sakit. Pero pag walang Diyos, kuminding na ng kuminding. Lumamyarda na ng lumamyarda. Gumawa na ng gumawa ng kasalanan. Walang pakialam sa Diyos. Walang utang na loob. Ganyan ang tao. Ganyan ang tao. Amen? Ngayon tingnan natin. Ang isa sa napapaloob na katotohanan sa pagiging unthankful ay remembering not God. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ang tao ay unthankful, hindi talaga niya inaalaala ang Diyos. Tama? Pero pag pa-birthday ng sweetheart, di nalilimutan. Amen? Nangitian laang ng boy sa pogi at ng magandang babae, hindi na malimutan, hindi naman siya gusto. Amen? Pero ang Diyos, ang daming ginawa sa kanyang buhay, walang pakialam. Alam mo, kung wala kang pakialam sa Diyos, are you with me? Paano ka magiging masaya sa langit kung dadalhin ka doon? Tingnan po natin ang Numbers 11, verse 6 and 20. Ngunit ngayon, ang ating kaluluwa ay natutuyo. Walang kano-ano man. Sa ating harapan ay walang anuman kundi ang manang ito. Tingnan niyo ha. Ito yung asal ng Israelita matapos silang hanguin sa pagkaalipin ng halos 430 taon sa lugar ng Egypt. Sa lugar ng Egypt, doon sila'y binusabos. Inalipin. Ginawa ang lahat ng kahirapan. Sila'y inalipin talaga. At sila ay nananalangin sa Diyos na sana sila'y makaahon doon. At ang Diyos ay naglaan ng Moises. Amen? At ginamit ng Diyos si Moises para ang Egypt ay maingli. Pinadat nga ng Diyos ng 10 salot ang Egypt. Nakarami sapagkat hindi pumapayag ang puno ng Egypt na si Pharaoh na paalisin ang bansang Israel. Matigas ang ulo ni Pharaoh. Pero hindi uubra sa Diyos ang tigas ng tao. Amen? Kauli-ulihang salot na pinadala ng Diyos sa Egypt, lahat ng panganay namatay. At yung kanyang panganay na anak ay namatay. Tama? Pati panganay ng hayop namatay. Okay. Ngayon, pinayagan nila ang Israelites, pero hindi pa rin na siyan. Nung malayo ng Israelites, nag-isip pa rin itong si King Pharaoh, paano ngayon? Wala tayong alipin. Inyong sundan. Ang ginawa naman ng Diyos, pinadaan doon sa may dagat, hinawi yung dagat. Nabasa niyo ba yan? Masarap po magkwento sa nagbabasa. Pero yung hindi, ano kayo? Ano ba sinasabi ni Pastor? Kaya mahalaga nagbabasa ng Bible. Amen. Ang ginawa ng Diyos, akala mo, hinawi yung dagat, proven yan po sa history, proven din po ng science yan. Kaya ang Bible talaga credible. Kasi walang tala dito na hindi totoo. Pati mga hula dito naganap at nagaganap. At ang maganda sa Bible, kapag naniniwala ka dito, nababago ang iyong buhay. At saka nakaranas ako, nabanggitin ang talata ng Biblia sa taong poses ng demonyo nalayas. Pero ang sabihin mo 1 plus 1, hindi nalalabas. Gamitin mo ang mathematics, yung math book na math, medicinal book, hindi lalayas yan. Pero gamitin mo ang aklat ng Bible, nalayas nga eh. May kapangyarihan talaga ang Word of God. Amen? Ngayon, di nahawi, ang daming kitang-kita ng Israel, yung kababalagan. Kala may umulan ng granizo, yung tubig naging apoy, nagkaroon ng bukbok, nagkaroon ng palaka, langaw, tikbalang.
Balang. Natikbalang na tuloy. Ano? 10 salot yan. Hanggang sa nahawi ang dagat, nakaalis sila. Pero nawalan lang ng tinapay. Hanggang sa nahawi ang dagat, nakaalis sila. Bigat tayo, inalis pa doon. Tayo kayo dinala dito para patayin. Unthankful. Hindi kasi naaalaala yung ginawa ng Diyos. Alam mo mga tao, binuhay ka niya para kayo magreklamo. Bakit? Walang obligasyon ang sa atin ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos kahit hindi ka na gawing tao. Ang Diyos ay Diyos kahit hindi ka niya pakainin. Ang Diyos ay Diyos kahit wala ka. Pero ikaw ay wala kung wala ang Diyos. Ang daming ibinigay ng Diyos ay reklamo pa eh. Kasi kinakalimutan mo ang gawa ng Diyos. Ikaw kaya ay may matang nakakakita kung walang Diyos na naglagay niyan? May tainga ka kaya nakakapakinig kung walang Diyos na naglagay niyan? Ay kahit ka may mata, kahit ka may tainga, kung wala namang bundok, wala namang langit, nakalutang ka sa kawalan, ano nakikita? Paano may enjoy? But everything ay binigay ng Diyos. Pero ang tawang yabang. Walang utang na loob. Yan ang Israel. Ngunit ngayon, ang ating kaluluwa'y natutuyo. Walang kano-ano man. Sa ating harapan ay walang anuman, kundi ang manang ito. Magaling at ikay pinakakain pa ng mana. Kung makareklamo ang tao inam sagadang gatong ano kung saan-saan. Akala mo naman yung Diyos ay kanyang alipin. Tatandaan ninyo, walang obligasyon ang Diyos sa atin. Salamat na lang, binubuhay pa niya tayo. Sa makasalanan nating ito. Amen? Ba hindi ka manalmain? Ba hindi mo lingunin ang iyong buhay? Amen? Ano ba ang ugali mo? Di ka nga nasimba. Di ka nga nagbabasa ng Biblia. Barik ka nga ng barik. Sigarilyo ka nga ng sigarilyo. Ang bastos nga ng iyong utak, pati ng iyong dila. Nagmumura ka pa. Hindi ka nga marunong gumalang sa iyong mga magulang. Tamad ka nga sa iyong bahay. Tama ba? Bakit hindi natin lingunin ang ating buhay? Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, pag sinabi pong unthankful, hindi inaalaala ang Diyos. Tingnan pa natin ang verse 20 ng same chapter. Kundi isang buong buwan hanggang sa lumabas sa inyong mga ilong at inyong kasuyaan, sapagkat inyong itinakwil ang Panginoon na nasa gitna ninyo. At kayo umiyak sa harap niya, nagsasabi, bakit kami nakaalis sa Ehipto? Alam mo, binigyan ng Diyos ng Israel. Siguro sa terminong Batanggenyo sa Sura. Ano? Yun naumay. Ang Israel, sabi niya, no? Kundi isang buong buwan hanggang sa lumabas sa inyong mga ilong at inyong kasuyaan. Alam mo mga kapatid, ang tao talaga'y saramulyo, supot, minos, lapastangan, walang utang na loob. May ganap ang mga tuwiran sa Panginoon. Mga kapatid, salamat. Lalo na kung ikiligtas na. Lalo kung alam mo ikipalangit, the more na dapat ikaw ay thankful. Amen? Bakit? Wala tayong pautang sa Diyos. Wala tayong patago sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nang hiram sa atin. Lahat na ating ini-enjoy ay Kanya. Ano ibig sabihin ng thankful? Yan, ang sabi, sapagkat inyong itinakwil ang Panginoon. Amen? Ano ba itinakwil? Di pinalis. Sa totoo na ang tao na may nabubuhay talagang walang pakialam sa Diyos. That is the reality. Mga young people, ang alam lang mag-Facebook, kuminding sa Facebook, sama-sama naman. Hindi na nahiya. Akala yata ang tao ituwan-tuwa, hindi tuwa ang tao sa iyo. Lalo kung yan ang ginagawa mo, ang daming hugasin ng pinggan. Nagkalat sa iyong bulsura ng ang damo.
Mag-imis ka sa bahay mo, hindi ang kinding ng kinding. Sa katatamad ngayon ng tao. Pakyut ng pakyut, sama-sama na ba? Una mong lugurin ng Diyos dahil binubuhay ka ng Diyos. Magpasalamat ka sa Diyos. Magsisi ka ng iyong kasalanan. Manampalataya kay Jesus. Huwag mong kalimutan ng Diyos. Bakit? Kung walang Diyos, hindi ka tao. Kung walang Diyos, halimbawa tao ka, kung walang ginawang gagalawan, paano ka? Tingnan pa natin, Deuteronomy 1:27, Deuteronomy 1 verse 27, at kayo'y dumaing sa inyong mga tulda, ayun, yung mga reklamo, kahit sa loob ng tulda, kahit sa loob ng tent, kahit sa loob ng bahay mo, kita ng Diyos yung mga pagrireklamo. At inyong sinabi, sapagkat kinaputan tayo ng Panginoon, ay inilabas tayo sa lupain ng Ehipto upang tayo ibigay sa kamay ng mga Amorheo. Nakalain nyo, ang pananalita ng Israel ay ang Diyos ay galit sa kanila na sila'y inalis sa Egypt. Maraming tao ngayon galit sa Diyos. Kung alam ko lang ako'y may ganitong tao, dapat di mo na ako ginawang tao. Bah, kapal ng mukha, no? Ganyan ang maraming tao. Kung makaasal. Alam niyo ba, yan ang espiritu ni Satanas na naisalin sa makasalanan. Si Satanas palaban sa Diyos. Dati nga siyang Lucifer eh. Pero siya nga'y Satanas. Bakit? Siya ang unang lumaban sa Diyos. Bakit? Self-lovers. Ang mga tao may bigay sa sarili pero hindi may bigay sa Diyos, lagi nang pinaghahanapan ng Diyos. Mga kapatid, hindi mo katulong ang Diyos. Amen. Bakit? Hindi mo naman ginawa ang Diyos. Hindi mo naman pakain ang Diyos. Hindi mo naman binubuhay ang Diyos. Kabaliktaran niyo sa atin. Lahat ang na-enjoy natin dahil niya. Pero ano masabi ng Israelita? At kayo dumaing sa inyong mga tulda, ibig sabihin, nagmumukmok. Ang bihirang yan. Bagali pang nasa Egypt, may sibuyas. May milon, may pakwan. Ay, dini sa Egypt. Yan ang gusto ng tao eh. Ang tingin talaga sa Diyos yung alipin, ang ibibigay lang lagi yung pabor sa Kanya. Ay marami din mga tao, wala naman bigas niya sa simbahan, yan, ako sisimba. Tama? Ay kung ako gadi bibigyan ng 500 piso, kada atin ko, di ako laging naan dyan, lagang hinahanap ng tao pabor sa Kanya. Hindi niya alam na ang pagsunod sa Diyos, yun ang tunay na pabor sa buhay. Yung magsisi ka ng iyong kasalanan, manampalataya kay Jesus, yan ay walang hanggang pabor. Hindi gagabigas yan. Ay kung may bigas ka at pakialman ng Diyos ang pinakamahalagang himaymay ng ugat sa iyong puso, wala nang kwenta yung bigas mo. Wala nang kwenta yung magandang sasakyan mo. Wala nang kwenta yung magandang tahanan mo kung hindi na natibok ang puso mo. Amen? Ay, talaga. Kalimutan ng Diyos. 10 salot. Nahawi ang dagat. Wala lang makain, reklamo na. Ay, tinitisting lang naman ng Diyos. Alam mo, ang Israelites, hindi na luma ang kanilang damit. Hindi na pudpud ang kanilang paa. Bakit? Ganun mag-alaga ang Diyos. Amen? Tingnan pa natin ang Roma 1:31. Roma 1:31. Andiyan pa ba kayo? Mga haling. Mga haling. Ano yung haling? Kasama niya ng halinghing. Mga haling, hanggang kasama niya ng mga bangag. Hanggang hindi mapuknat sa mali. Self-lovers nga, mga haling. Ano pa? Mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Ano yan? Ituloy natin. May 32 ba yan? Sige. Tingnan ha, ibig sabihin,
Bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na mga nagsisigawa ng gayong bagay ay karapat-dapat sa kamatayan, ito ha, lahat ba tayo makasalanan? Ano ang aasahan mo bilang makasalanan? Wala ka nang aasahan kundi hatol. Kaya huwag ka na magreklamo. Magaling at binubuhay ka pa. Amen? Tapos kay Buloy ngayon. O iniwalang yumaman na. Hindi at least yun. Pinipigilan nga si Marichan na lumabas. Sabi niya, ako nga hindi pa nalabas, ikaw lalabas na naman. Naintindihan niyo ba yan? Ang hirap. Alam niyo, ang hirap na alaman mo kay guilty. Tama? Walang kapayapaan sa guilty. Lalo't hahanapin ka na ng alagad ng batas. Alam mo, ang Diyos ang nahanting sa iyo. Dahil nagkasala ka. Ay, tukoy ka na naman ng Diyos kung nasaan ka. Tama? Tao lang naman ang napagtataguan. Pero ang Diyos hindi ka makakapagtago. Hebreo chapter 4 verse 13. Lahat ay hayag. Sa madalit sabi, ano ibig sabihin? Ikaw nahahatulan ng Diyos, binubuhay ka pa niya, abay magpasalamat. Hindi ka na deserving kahit magising ngayong umaga. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero salamat tayo binuhay. At lalong pasalamat dito sa mga pinatawad. At binigyan ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ganyan, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang ganyan ang ginagawa. Kumaga, alam nila itong mga bawal, masama ito. At alam naman nila si bagay parusahan, patayin, dalhin sa impyerno. Ay hindi lang sila ay kaganon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ng mga nagsisigawa ng mga iyon. Sa English, mas maganda yan. Tingnan po sa English. Yung pinapayagan. Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death. We are worthy of death. Are you with me? Amen. Kaya biyayang ikay buhay pa. Amen. Ayan o. Not only do the same, but have pleasure. Ano pa ang malupit sa tao? Hindi lang nagkakasala, nalulugod dun. Kaya nga walang pakundangan sa Diyos. Remembering that God. Luke 17 and 18. Tingnan po natin. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi ba kasampo ang nagsilinis, datapwat saan ng araw ng siyam? May 10 kitungin. Nakatala dyan. Tama? Nabasa niyo ba yan? Lumapit sa Panginoon at pinagaling ng Panginoon. Pero ang bumalik ay iisa para magpasalamat. Ganyan talagang tao. Walang utang na loob. Pero itong tatandaan nyo, hinahanap ng Diyos. Ang sabi niya, digit 10 kayo. Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos, kundi taong taga-ibang lupa. Ano yung ibig sabihin ng unthankful? Walang pakialam kahit pagalingin. Amen? Wala hindi mo pukdat sa pag-iinom ng alak. Pag nagkasakit, tatawagan ng Panginoon. Ano yun? Hausbaw. Tama? Ang Diyos talaga'y wala eh. Wala. Naintindihan niyo ba yan? Wala eh. Kaya kung naunawaan mo ngayon ng Diyos, purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kung talaga naunawaan mo siya. Mark chapter 5 verse 17, tingnan niyo po. Ito naman po, at sila ay nangagpasimulang magpamanhik sa kanya na siya'y umalis sa kanilang mga hangganan. Alam mo bakit? Na ASF ang baboy dyan. Tandaan nyo ba yan? Uso ngayon yan. Ano ba ang ASF? African Swine Fever. Oh, bakit? Ilan libo yon? 2,000. Bakit? Dinemonyo nahulog sa bangin.
Ngayon, dumating ang may-ari. Nakita yung nilayasan ng demonyo na dati problema ng komunidad na matino. Sabi sa Panginoon umalis ka sa aming hangganan. Tama? Bakit? Hindi naalaala ang Panginoon. Ang mahal nila ay lagi sarili, hindi ang Panginoon. Kaya unthankful. Daan dyan yan. Halimbawa yan. Kaya mag-iingat tayo. Are you listening? Dahil ang salita ng Diyos ay totoo yan. Hindi yan nasulat para wala lang. So number 1, remembering not God. Pag sinabing unthankful, wala ka pakialam sa Diyos. Hindi mo naalala. Ang Ehipto, ang daming ginawa. Ito nga may-ari ng na nung habang nabubulabog yung taong posesyon demonyo, ay nung gumaling na, wala Bakit? Nadali na ISF. Yung 10 kitungin, pinagaling lahat, ay isa nagpasalamat Tao talaga no credit inside. Kaya kayo, magpasalamat kayo sa Diyos. Tatandaan niya, walang obligasyon ang Diyos sa iyo na ikibuhayin. Actually, ang dapat gawin na lang talaga sa atin ng Diyos ay patayin. Bakit? Tayo'y makasalanan. We are worthy of death. Are you with me? Then number 2, not only remembering that God, ito pa masakit pag sinasabing unthankful. Not only remembering not God, but also renouncing God. 1 Kings 18:18. Pag sinabing renouncing, iniwan, inalis, pinabayaan. At siya'y sumagot, hindi ko binagabag ang Israel. Kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama sa inyong pagpapabaya ng mga utos ng Panginoon at ikay sumunod kay Baal. Alam mo ang Israel, sinalot ng Diyos ng 3 taon kalahating walang ulan. Nabasa niyo ba yan? At ngayon ang Diyos ay nagplano na paulanin na. At kinausap niya si Elijah at sabi, kausapin mo ang hari ng Israel. Sino bang hari sa panahon niya yan? At sabi niya, ulan, pag-ulanin ng Diyos. Abay ng pangitay, garni ang ginawa ng hari kay Elijah. Hoy, buhay ka pa pala. Ikaw na laging nagpapagulo sa Israel. Alam niyo ba kapag ang tao ay nasa kasalanan, ang dating niya sa tama ay panggulo. Pero binalikan siya ni Elijah. At siya'y sumagot, hindi ko binagabag ang Israel, kundi ikaw. Ang nakakabagabag pala sa Israel ay hindi ang propeta. Hindi ang pangangaral ng propeta, kundi ikaw. Ano yan? At ang sambahayan ng iyong ama. Bakit? Ang inyong pagkapabaya ng mga utos ng Panginoon. Ayaw ba nagpapagulo ng buhay? Iwanan mo ang Diyos, gugulo ang buhay mo. Huwag kang aasang payapa ang buhay mo na walang Diyos. There is no peace upon the backslider. There's no peace upon wickedness. Are you listening? Sabi, at ang sambahayan ng iyong ama, sa inyong pagkapabaya, pag sinabing renouncing, pinabayaan mo na ang Diyos. Bakit? Ng mga utos ng Panginoon. Ayang people. Kung tatanungin ko talaga yung totoo at sasagot ko yung totoo. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Araw-araw. Lahat ditong young people. Huwag mo sasabihin yakap mo ang Diyos na ayaw mo sa salita ng Diyos. Mali yan. Kaya mga parents, kayo ba nagbabasa ng Bible? Tapos gusto nyo piling langit? Paano yun? Kung laban ka sa langit, hindi ka pwedeng maging piling langit. Are you listening? Nagbabasa ba kayo?
Tingnan pa natin, Roma 1:25. Roma 1:25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila ay nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Sinawa, atan niyo ang tao, iniwan ng Diyos, may ipinalit. Tama. Talagang tao ay self-lovers Ayaw niya na mamanginoon sa Diyos. Kaya siya gumagawa ng kapalit, yung siya nagdidikta at nagkukontrol. So, ibig sabihin ng unthankful is not only remembering not God, but also renouncing God. Inalis ang Diyos. Pinabayaan na ang Diyos. Kaya nga salamat kayo nakakasimba. Purihin ang Panginoon. Marami pinabayaan na ang Diyos. Pero feeling ayos pa rin. Feeling tama pa rin. Kaya nga sabi ng Panginoon, lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him. Trust in the Lord with all thine heart, not to your own feeling. Ang basihan ng tama ay hindi ang iyong damdamin. Ang basihan ng tama ay ito. Kapag wala ka na dito, dinadaya mo lang ang sarili mo. Amen? Yung feeling ko. Paano? Marami na. Napipilter naman ngayon ang mukha. Akala ko sa sigarilyo lang yung filter. Pati mukha ngayon, napipilter na. Edi feeling cute, pero pag nakita mo ng personal, ikaw gayan. Ikaw gayan. Tama? Ang Diyos ay pinabayaan ng maraming tao. Given na yun sa hindi saved. Ang nakakalungkot siya, pati Kristiyano, pinababayaan siya. Amen? Tingnan pa natin. 2 Peter chapter 2, verse 15. Sapagkat na pagkaalis sa daang matuwid ay nangaligaw sila. Palibhasa ay nagsisunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor, na nag-ibig ng kabayaran ng gawang masama. Na pagkaalis sa daang matuwid, talagang may umaalis Amen? Ay pagka ikimalis sa daang tuwid, di sa kilo ka na. Tama? Then number 3, 4 lang naman to. Not only ang unthankful ay remembering not God, renouncing God, ibig sabihin forsaking God, iniwanan mo ng Diyos. Ayaw ba ang tao buhat ng ipanganak? Hanggat hindi talaga naiingli na makinig na salita ng Diyos, magsisit man ang palataya kay Jesus, mamamatay siyang iniwan niya ang Diyos. Tapos pag namatay gusto sa langit, iniwanan mo ako, tapos gusto mo, magkasama tayo sa walang hanggan. Ang sabi na pa yung, ano ka, Hilo? Ano ka, sinuswerte? Ang sabi ng Bible, kung ano ang iyong itinanim, yan ang iyong aanihin. Tama ba? Aba, ay nagtanim ka ng kamatis, anong gusto mong anihin? Langka. Hindi pwede yun. Nagtanim ka ng pagmamatigas sa Diyos. Nagtanim ka ng pagpapabaya sa Diyos. Tapos gusto mong umani ng pagpapala ng Diyos. Ito ang anihin mo sana. Magmakaawa ka na ikipatawarin. Yan muna ating hingin. Na tayo'y mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. At ang magandang balita, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating karumihan. Pantatlo, ito pa malupit. Pag sinabi unthankful, not only remembering not God, renouncing God, but also returning evil to God. Yun pa ang malupit. Parang awit niyang sino bang umawit na yun? Ako'y naririto, nagbabanat ng buto. Sa mainit na siyudad sa bansa ng Arabyano. Kay hirap talaga ng kumita ng pera. Pero ang chorus, napakasakit. Kuya Eddie. Bakit? Nagpakabagod sa abroad? Sabi, nung ako ay umuwi,
gabi na nang dumating. Dalawa kong anak sa malayo nakatingin, matay namumula, halos nakapikit na. Ngunit ang masakit, ako'y nagtataka. Dalawa naming anak, bakit ngayon ay 3 na? Yan. Lupit kong asawa, may kasama na siyang iba. Ito pa malupit. Anong lupit naman, dala pa ang aking pera. Napakasakit. Alam mo mga kapatid, ganito yan eh. Ang masakit, ginawan ka ng Diyos na mabuti, pero ang isinukli mo'y masama. Are you with me? Alam niyo ba mga kapatid, sa halip na tayo maglingkod, magpasalamat, masama ang ating ibinabali. Matutunayan niyo ng Bible, totoo yan. 1 Samuel 25:21. Tingnan po natin. Sinabi nga ni David, tunay na walang kabulhang aking iningatan ng lahat ng tinatangkilik ng taong yaon sa ilang. Na dapat hindi na wala ang anuman sa lahat na inaukol sa kanya at kanyang iginanti sa akin ay masama sa mabuti. Bakit? Binantayan ni David at ng kanyang tauhan halos sinabal. Binanta niya ang ari-arian, pero nakiusap lang nakakanin. Siya ay nilapastangan. Uubusin na nga sana ni David na naawat lang ni Abigail na kanyang asawa. Bakit? Ang ibinalik kay Haring David sa kanyang magandang ginawa ay masama. Amen? Kayo ba'y ginawa ng Diyos na mabuti? Oh, kahina ng amen. Kayo ba'y ginawa ng Diyos ng mabuti ng Diyos? Ang Diyos ba'y may masamang ginawa sa inyo? Si Satanas, may mabuti pang ginawa sa inyo? Yan lang ganun lang kasimple. Ang Diyos, walang masamang ginawa sa inyo. Paniwala ba kayo doon? Bitawan niyo sumamba. Amen. Wala naman palang nagawa masama sa inyo ang Diyos, pero hindi ka nasimba. Ito naman ang tanong. May nagawa bang mabuti sa iyo, Satanas? O ba't ka sa kanya nahabol? O pasom di ako nahabol. Yung naninigarilyo kay Satanas nahabol. Yung mahilig sa sugal kay Satanas nahabol. Yung ayaw simimba kay Satanas nahabol yon. Yung ayaw magbasa ng Biblia, bakit? Lahat ng ayaw ng Diyos, ayaw ni Satanas. O saan ka nahabol? Yan ang malupit eh. Ginawang ka ng mabuti ng Diyos, saan ka nahabol? Saan ka naglilingkod? Kanino ka naglilingkod? Sa totoo na, kapag tao ka ng Diyos, lalo't anak ka ng Diyos, hindi ka na hinihilang sumimba. In fact, mga kapatid, ang anak ng Diyos mag-aanyaya na, hindi anyayahin. Pero nangyayari na ultimong mga anak ng Diyos ay panghilay, panghigit. Ano gayon? Anong nagawang masama sa iyo ng Diyos? Pikigayan. At ano naman ang ginawang mabuti sa iyo ni Satanas? Ba't ang dali mong hilahin? Tingnan pa natin ang patunay na talata. Sa Acts chapter 13 verse 10 na. Acts 13 verse 10. At sinabi, O puspos ng lahat ng karyaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng Diablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katuwiran, hindi pagkatitigil ang pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon. Tingnan niyo ang ginagawa ng tao? Pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon. Amen? Maliwanag ko ba yan? Pag sinabing unthankful, remembering not God, renouncing God, returning evil to God. Huwag natin pasamain ang daang matuwid ng Panginoon. Huwag sana tayo mas tama pa ang tingin natin sa gusto ng Diyos. Amen? Pwede ba mangyari yan? Pwede. At kung tayo naando, magsisi tayo. Huwag tayo maging matigas. Amen? O ba? Are you with me? At sinabi yung puspos ng lahat ng karayaan. Ano ba kausap dyan? Mangkukulam. Mangkukulam.
Ay ba yung nakakita ng mangkukulam? Sa kades nyo tumingin kayo, wag sa akin. Hindi ako yan, minsan-minsan lang. Ano ba mangkukulam? Talaga liporis ni Satanas. Yan talaga yung laban kay Satanas. Sino ba ang tama, Diyos o ikaw? Natandaan ninyo ha, ang Diyos walang obligasyon sa atin. Kaya salamat nga tayo iniligtas, hindi naman niya obligasyong iligtas tayo. Kaya nga ang kaligtasan, biyaya. Bakit? Salamat, iniligtas niya. Bakit? Hindi ka naman kaligtas-ligtas. Ang Diyos ay walang duty kanya. No, ang Diyos ay lumikha. Wala naman nag-utos sa kanya eh. Oy, lumikha ka. Dahil ko ang Diyos ay inutusan, hindi sa Diyos. Bakit? May mas mataas sa kanya eh. So ang Diyos lumikha, dahil ginusto niya, walang nag-utos. Siya'y lumikha o hindi, Diyos pa rin siya. Naintindihan niyo ba yan? Kaya mga kapatid, kaya sabi, ang gusto ng Diyos, balikan pala natin Roma 1:25. Roma 1:25. Hindi ko pa yata ito mabasa. May pupansanin tayo. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Hindi yan eh. Ni pinasalamatan man. Siguro 24. Pag hindi 24, ay 26. Yan niyo ha. siguro. 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan. Ano pa yung binalik? Kundi bagkos ni walang kabuluhan, yan ang malupit. Sa halip na pasalamatan, ay ni walang kabuluhan. Yan po ang unthankful. Unthankful is not only remembering not God, renouncing God, but also returning evil to God. Alam mo, sa halip na pasalamatan niya, no? Ni walang kabuluhan. Sino dito yung matalinong estudyante? Pero anak ng mahirap. Isang kahit, isang tuka. Pero iginapang ng ina ay patay na ang ama. Iginapang. Ano ibig sabihin iginapang? Hindi. Ibig sabihin, pinagsumikapan. Halos nagka-TV na, inuubo na, mapatapos lang anak. Ngayon, valedictorian honor as in summa cum laude. Ay nang gagraduate na. Nakiusap, mami, pwede kang huwag kayo ang sumama sa entablado, nakakahiya naman kayo. Gus-gusing yun, kahit uubo-ubo kayo. Asa man, di kayo bagay sa akin. Matapos kang ikayot, igapang, ganyan ang ginawa mo sa Diyos. Are you with me? Amen? Yan ang ginagawa natin sa Diyos. Matapos kang buhayin, ilang taon ka na ngayon? Mas marami ka dapat paglilingkod na ginagawa sa Diyos. Dahil ibig sabihin, kung gano'ng kahaba ng taon mo, ganyang kahaba ang Diyos ng pasensya sa iyo. Pero ano sinusukli mo? Binabaliwala. Naiintindihan ho ba natin yon? Tapos gusto natin tayo pagpalain. Ano ba ang ginagawa natin sa damdamin ng Diyos? Tama ba? Makikinig pala ng salita ng Diyos, di maipinta. Dapat ito yung pinakamasayang lugar sa mga anak ng Diyos. Amen? Oo. Wala tayo sa purinarya. Tayo ay nasa bahay ng Diyos. Amen o ba? Narinig niyo ba yan? Abay, nanliligaw ka pa lang. Wala ka namang effort sa inililigawan. Nabasted ka, ang sakit na eh. Bakit hindi ka pa naman nabibigay ng Goldilocks? Hindi ka pa naman naghahatid. Ikaw naman pasilip-silip lang, pasilip-silip lang. Wala pang effort na panliligaw. Ay, hindi ka na gusto yan, sakit na eh. Ay, di lalo kung namuhunan ka na. Tama ba? Abay, ang Diyos yan, no? Matindi na ang puhunan sa atin. Maliwanag ko ba yan?
Ano sinusukli mo? Pakinding-kinding sa cellphone. Nakakarumi. Paaway-away. Patambay-tambay. Paglinggo'y tulog. Ganyan ka. Ay, ang masama sa Diyos, walang segundo na hindi niya tayo kita. Hindi mo masama. I'm sorry. Kundi ang idea, ang negative sa atin, ay kita niya tayo. Kitang-kita niya tayong wala talagang utang na loob. Ginawan mo na mabuti ang isinukli masama. Amen? Tingnan pa natin. John 10:32. John 10:32. Sinagot sila ni Jesus, marami mabubuting gawa na mula sa Ama, pinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang binabatan niyo sa akin? Kita niyo ha? May ginawa ba si Jesus nung kapanahon na niyang masama? Wala. Ay siya binabato eh. Ay, kaya nga nagbabasa ng Bible. Di nga? May masama bang ginawa si Jesus? Si Jesus ba'y nakita mong nangalon niya? Si Jesus ba'y nakita mong nakapagbasag ulo? Si Jesus ba'y kita mong maramot? Si Jesus ba'y kita mong hindi, walang pakialam sa tao? Lahat na ng mabuti ginawa ni Jesus. Pero siya'y binabato. Kanya yan. Amen. Yan ang unthankful. Unthankful. Actually, mga kapatid, nung si Kristo pinapako na inuusga na, at gusto'y, sabi ni Pilato, anong gusto niyang pawalan? Si Barabas? O ang taong ito? May sumigaw doon, ipako siya sa krus! Ano ba, kalimitan ng sa pag-aaral ng teologian, ilan doon yung mga nakasaksi na nagpagaling si Jesus. At ang iba nga doon, pinagaling ni Jesus. Pero sumigaw din, ipako sa krus! Yan ba ang gaganti mo matapos kang buhay at iligtas? Unthankful. Are you with me? Then last, if I were you, repent and believe. Number 4, repent and believe. Kaya po, 13 verse 3 and 5 ng Luke. Nandiyan pa ba kayo? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat malibang kayo'y mangagsisi. Ano salitang maliban? Sa English ay except. Ibig sabihin, ikaw unthankful ka, remembering not God, renouncing God, returning evil to God, malibang kayo mabago. Malibang mapihit ang panahon, ang inyong asal, ay mamamatay kayong lahat sa gayunding paraan. Ibig sabihin, mamamatay kayo sa inyong kasalanan, wala kang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Bakit? Alang naman dalhin ng Diyos sa langit. Alin? Yung puro reklamo sa Kanya, yung pinabayaan siya, at yung sinuklian siya ng masama. Kaya sabi ng Panginoon, malibang kayong mga nagsisi, ay mamamatay kayong lahat sa gayunding paraan. Ibig sabihin, hindi ayos. Tingnan pa natin ang sunod na talata, verse 5. Andiyan pa ba kayo? Pakibasa na lahat. Malibang kayo magsisi. Kasi dito, sabi ng talata, yung mga sa context yan, sino ikaw, Panginoon, ang dakila sa langit? Kala mo sa langit, nag-iisip pa rin ng mataas na posisyon. Sabi ng Panginoon, maliban na kayo manumbalik sa bata, hindi kayo papasok ng kaharian ng langit. Ano ba siya manumbalik? Hindi ka pinapanganak na muli, hindi ka palangit. At, liban na lang kayo magsisi, mamamatay kayo sa gayunding paraan. Ibig sabihin, mamamatay kang hiwalay at kabigatan sa Diyos. Dahil, mga batid, hindi kaaliwan sa Diyos yung hindi mo na siya inaalaala. Hindi kaaliwan sa Diyos yung pinabayaan mo na siya. Hindi kaaliwan sa Diyos yung ginawa niya mabuti, sinukli mo'y mali.
Lalo tayong mga anak ng Diyos. Kayo ba yung mga anak na ng Diyos? Tingnan pa natin, John 3:16. John 3:16. Alam natin yan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos ang libutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, para tayo ay maalis sa espiritu ng pagiging unthankful, repent and believe Jesus. Ano sabi ni Jesus? John 14:6. Dito tayo magtapos. John 14 verse 6. Maliwanag ho ba? Maliwanag ho ba? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ibig sabihin, walang pupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Bakit si Jesus lang ang tulay sa Ama? Naintindihan niyo ba yan? Bakit siya lang? Sapagkat wala siyang kinalulugdan na tao. Walang malakas sa tao sa Diyos, kundi ang Panginoong Hesus. Bakit siya ang malakas na tao sa Diyos Ama? Dahil siya na may Diyos na nagkatawan tao. Pag hindi mo sinampalatayanan yan, hindi ka talaga maliligtas. Kaya sinabi ni Jesus, ako ang daan. At ang katotohanan, hindi siya kasinungalingan, siya ang katotohanan. At ang buhay, anong klaseng buhay? Walang hanggang buhay. Ngayon, gusto mo mabago? Repent. Magmakaawa tayo sa Diyos. Merong umakyat sa templo, dalawang lalaki, ang isa'y Pariseo at ang isa'y Publikano. At nung nasa loob na siya, merong nasabi, ang isang lalaki nagsabi ng karne, ako'y nagpapasalamat, Panginoon, nakatunghay sa langit. Ako'y gumagawa ng mabuti, nagbibigay ng kapo, sumusunod sa kautusan. Tapos tinuro yung kanyang kasama, hindi katulad itong maniningil ang buhay sa makasalanan. Pero yung makasalanan nasabi, hindi niya may tingin ang kanyang mukha sa langit at tinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, Panginoon, maawa ka sa akin. Isang makasalanan. Gusto mo maligtas? Magmakaawa ka. Dahil we are worthy of death. Bagay lang tayo sa hatol. Kaya ang maligtas ay awa ng Diyos. Siguro, pumikit po tayong lahat. Pumikit po tayo.